Una sa lahat, News 5 exclusive. Lolong tumawid naman sa pedestrian lane, tumilapon ng mabundol na motorsiklo. Ang kanyang sinapit at iba pang detalye, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bumagsak na fighter jet, natagpuan na pati ang 12 piloto sa Bukidnon. Gumuhong tulay sa Isabela kamakailan, under design daw, kaya bumigay ayon sa palasyo. Road rage, mga motorista sa Davao City nagsapakan sa kalsada. Merong ding nag one-on-one sa EDSA. Kung kailan naman mainit ang panahon, Luzon Grid isinailalim sa yellow alert dahil sa kakapusan ng reserbang supply ng kuryente sa ilang planta. Paglalagay ng ventilator sa mga classroom at pagpapatupad ng blended learning pinag-aaralan dahil sa sobrang init ng panahon. Sa showbiz, 17-member na si Won Woo sasabak na sa mandatory military service, habang si Itzy Yeji may pasilip sa kanyang solo debut. Oh baby, got in my purse. 내게 집중한 순간 더 깊이. Natagpuang patay sa Bukidnon ang 2 pilotong sakay na bumagsak na fighter jet ng Philippine Air Force. Habang iniimbestigahan ng nangyari, grounded ang 11 fighter jet ng Air Force. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Umaga nitong Miyerkules nang matagpuan ang bangkay ng 2 piloto ng nawawalang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force na bumagsak sa Mount Kalatungan sa Barangay Mirayon sa Talagak, Bukidnon. Natagpuan ang 11 mga piloto, hindi kalayuan sa mismong pinagbagsakan ng eroplano. We would want to hold the details regarding their identities as of now because we want to make sure na nasabihan na po talaga yung kanilang mga pamilya. Ayon sa Eastern Mindanao Command, madaling araw noong Martes nang biglang mawala ang eroplano sa kalagitnaan ng kanilang tactical night operations laban sa ilang rebelde sa Bukidnon. They lost contact with this specific aircraft several minutes before they reached their target area of operation. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ng militar para hanapin ang eroplano sa tulong ng emergency transmitter at locator beacon. Natagpuan ang crash site kaninang alas 9 ng umaga. Ang FA-50 ay isang uri ng supersonic light combat aircraft na isa sa pinakamodernong gamit ngayon ng Air Force. May night vision capability ito, kaya pwedeng lumipad at mag-operate kahit gabi. Sa ngayon, grounded muna ang 11 unit ng FA-50 habang iniimbestigahan ang trahedya. Inaalam pa kung mechanical o human error ang sanhi ng aksidente. Right now, it's hindi pa natin makonclude. Ginagather pa nila lahat ng mga facts doon sa Air Force unit namin. So mahirap tayong mag-conclude kung ano yung itsura ng wreckage and kung ano yung itsura ng mga pilots. Just to be clear, it was a crash. All the indications point to it. The wreckage, all indications point to it. Iginiit naman ng Philippine Air Force na dumadaan sa mabusising maintenance at checking ang lahat ng aircraft bago ang anumang operasyon. Tiniyak din ito ang kakayahan ng mga piloto na magpalipad ng fighter aircraft. Our pilots are well trained, especially if you are detailed to fly the FA-50 aircraft. Remember, ito yung pinaka-prime fighter aircraft natin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Himayin po natin detalye na bumagsak na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na natagpuan sa kabundukan ng Bukidnon kasama po ang labi ng 2 nitong piloto. Ang FA-50 po ay ginawa ng Korean Aerospace Industries, kapartner po ng Lockheed Martin, na gumagawa ngayon ng F-16 fighter jet. Kaya po kita ninyo, medyo may kahawig siya, medyo kahawig niya ang F-16. Nabili po natin ito noong taong 2015, 12 eroplano sa halagang 18.9 billion pesos.
10 taon na po ang mga eroplano ito, pero ito pa rin ang pinakabagong eroplano at ang ating only supersonic fighter aircraft. Ang pinalitan po nito ay ang Vietnam War era ng F-5 fighter jets na rinetiro noon lamang September 2005. Yan pong F-5 mula pa yan noong 1965, kaya tumagal po ito ng 4 na dekada. Ang pumalit po dyan ay ang FA-50, pero hindi pa yan katumbas ng mga new generation fighters gaya po ng F-35 o ng F-22. Ang tawag po dito ay Lead-in Fighter Trainer at Light Fighter Attack Aircraft. Lead-in Fighter Trainer dahil para po itong pang-transition sa mas advanced na F-16 na balak sanang bilhin ng Pilipinas eventually. Pero Light Fighter Attack Aircraft din po ito dahil meron itong air-to-air at air-to-ground capabilities. Meron po itong 20mm internal Gatling gun, kaya po itong magpalipad ng AGM-65 Maverick missiles, isang air-to-ground missile na maaaring magpasabog ng mga tangke at mga barko. Hindi po malinaw kung ano ang nangyari sa eroplano at doon po sa crew. Ang alam lang po natin, bumagsak ito sa isa sa pinakamataas na bundok sa Mindanao sa isang nighttime airstrike laban sa mga rebelde. Isa pong hindi pa malinaw ay kung bakit nila hindi nakapag-eject ang 2 crew members ng eroplano dahil nahanap ang kanilang mga labi sa wreckage ng eroplano o malapit sa wreckage ng eroplano. Kung mahilig kayo manood ng mga pelikula na tipong Top Gun, mapapansin po ninyo itong mga ejection seats para makaalpas ang piloto sa pabagsak na eroplano. Ang FA-50 po ay meron po nito ang Mark 16 ejection seat ng Martin Baker, isa sa mga pinakamodernong ejection seats ngayon. Pero baka lang po akala niyo na enjoy ito gamitin, hindi po biro ang ejection dahil medyo traumatic po ito sa katawan ng isang tao. Kung may emergency, hihilahin po ng piloto itong yellow and black stripes na handle at may sasabog po na rocket dito sa likod para patalsikin ang piloto palabas ng eroplano. Madalas po may injuries na nakukuha ang piloto sa isang ejection. Sobrang mabilisan po kasi ito at wala pang 1 segundo. Kaya't isa pong posibilidad na kung ano man ang nangyari sa eroplano ay baka sobrang biglaan po ito at hindi agad nakapag-react ang mga piloto para mag-eject. At yun po ang iimbestigahan ngayon ng Philippine Air Force. Lumabas sa paunang investigasyon na under-designed ang gumuhong tulay sa Isabela ayon sa Malacanang. Mga maliliit na sasakyan lang daw ang pwedeng dumaan dito base sa pagkakagawa sa tulay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kuha ng dashcam na ito, makikitang binabagtas ng hindi pa matukoy na sasakyan ang kalsadang ito patungong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Makikita rin ang ilang motorsiklong nag-overtake sa sasakyang may dashcam. Maya-maya, ito na ang mga sumunod na eksena bago tuluyang nag-blackout ang screen. Ito umano ang mga huling eksena bago tuluyang bumagsak ang Kabagan Santa Maria Bridge noong February 27. Viral ngayon ang naturang video na umano'y dumadaan na sa verification ng Department of Public Works and Highways. Base sa paunang investigasyon ng ahensya, na overstress ang tulay, bunsod ng pagdaan ng malalaking truck na may mabigat na karga. Sinasabing 44 tons lang ang kayang i-accommodate ng tulay, habang higit 100 tons ang bigat ng truck. Ang nangyari dito, Ted, is actually 3 vehicles itong magkakasunod, no? It's a convoy. Yung unang truck nakalusot. Yung pangalawang truck, I think somehow slowed down on that segment. Kaya na-overstress yung portion na yun. Tapos yung pangatlo, hindi na tumuloy dahil nga bumagsak. Dahil dito, hindi isinasantabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang posibleng pananagutan ng may-ari ng truck. Yung signagers namin dyan is actually for light vehicles muna to, and trucks are not allowed. One of the things that we are actually undertaking now is actually yung legal liability of the driver and the owners of the truck. Binilina na raw siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ang investigasyon. Sabi niya, we'll have to do the assessment and investigations as quickly as possible, and at the same time, tignan natin how we can quickly restore actually or rehabilitate the bridge. Ayon sa Malacanang, nagsimula ang konstruksyon ng tulay noong 2014 kung saan 90% at panahon ng dating administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas.
Pinagahanda ni Transportation Secretary Vince Dizon ng mga commuter at motorista sa paglalapalalo ng usad ng trapiko sa EDSA. Isasailalim kasi yan sa rehabilitasyon at damay rito ang EDSA Busway. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Araw-araw nagtitiis ang mga motorista at commuter sa usad pagong nadaloy ng trapiko sa EDSA, lalo na tuwing rush hour. Pero kapag nagsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA, mukhang mas lalala pa yan. Nanggaling na yan mismo kay Transportation Secretary Vince Dizon. I won't sugarcoat. It's going to be bad. It's going to be bad. But the plans po ng DPWH ni Secretary Manny and ng kanyang team, napakaganda po. In fact, they are not just going to do the usual reblock and fix yung mga sira nating mga lanes. Ia-asfalto po yan. I think they can complete in I would think within a year. Wala pang petsa na sinabi ang DOTR kung kailan magsisimula ang EDSA rehabilitation. Pero isasabay daw dyan ang pagsaayos ng mga estasyon ng EDSA Busway. Isasabayan namin. No? So, yung pong rehab ng mga stasyon, yung rehab ng mga barrier, yung rehab nung fencing. No? We're working now with MMDA. Magkakaroon ng mga dedicated, bawat busway stop, magkakaroon ng dedicated na bridgeway o dadaanan ng mga ano. Kasi meron pong mga, I think, 4 na stasyon na shared ang entrance sa MRT. Yes. And nakakalito siya. Nakakalito. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways NCR, sa March 24 target simulan ang rehabilitasyon sa northbound na bahagi ng monumento. Sa ngayon, inuna muna ng DOTR na ayusin ang mga timer sa EDSA Carousel para masigurong hindi magtatagal ang mga bus sa mga estasyon at napabilis pa ang biyahe ng mga pasahero. Pero ang mga person with disability o may kapansanan, pati mga buntis at senior citizen, may request sa pamahalaan. Isama naman daw ang pangangailangan nila sa mga pagbabago sa busway. Sa pedestrian overpass na ito sa bandang Kamya sa Quezon City, hindi na nakaakyat ang ilang PWD. Kahit sa mga hindi naman PWD ay hindi rin ganong komportableng gamitin ang pedestrian overpass na ito na papunta doon sa EDSA Busway Station. Hindi pantay ang lakaran, masikip at medyo matarik. Si Mang RG na may prosthetic legs, hirap daw bago makarating sa Mega Q-Mart Station ng EDSA Busway. Minsan, kahit man mahirap or mas mahal yung Grab o kaya motorcycle, kaysa dumaan ka na sa EDSA, lalo na sa Q-Mart na kailangan kasi humawak ako pag-akyat sir kasi hindi ko nababalance lalo na sa pagbaba. So kailangan pa isa-isa. Sabi rin ng mga bus operator sa EDSA Carousel, 7 sa 10 PWD ang hindi na nakakasakay ng bus mula nang ilipat ito sa gitnang bahagi ng EDSA. Makikipagpulong naman ngayong linggo ang mga bus operator sa DOTR tungkol sa EDSA Rehab. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tiniyak ng PhilHealth at ng Palasyo na handa itong sumunod sa anumang ipag-uutos ng Korte Suprema. Kasunod ito ng pahayag ng isang maestrado ng SC na dapat ibalik sa PhilHealth ang sobrang pondong isinuko nito sa National Treasury. Mukhang kailangan na rin daw ng balasahan sa liderato ng ahensya. Nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bakit hindi ginagastos ng PhilHealth ang sobrang pondo nito para palawakin ang benefits packages ng mga contributor? Yan ang tanong ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. sa State Insurer sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte Suprema. Kaugnay pa rin ito ng pagsasauli ng 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ang PhilHealth, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganoon po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Dito na humirit ang mahisrado na baka dapat nang baguhin ang liderato ng PhilHealth. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao yan. Kasalanan niya ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration. At kasalanan niya ng PhilHealth Board. Huwag natin pahirapan yung tao because nandyan naman yung pera. Sabi naman ng Bureau of the Treasury,
Kulang ng tauhan, mga ospital at equipment para maipatupad ang programa ng PhilHealth. Isa raw ito sa mga dahilan kaya may mga pondong hindi nagagamit ang ahensya. Pero giit ni Ko, hindi ito kasalanan ng taong bayan. Kaya giit niya, dapat ibalik ang 60 billion pesos na unang nairemit sa National Treasury. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Depensa naman ni PhilHealth President Edwin Mercado, regular naman nilang ina-assess ang performance ng board. Kauupo ko lang po noong February 4 at nakikita ko naman po ang dedikasyon ng ating board members. Dapat po metrics driven at saka po accountability. So moving forward po, ay tingin ko po, yun din po ang hihingin kong mga patakaran para po sa ating board members. Tiniyak naman ng PhilHealth na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema. Yan din ang tiniyak ng palasyo. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling sinagot ng mga tumatakbong senador ang iba't ibang issue sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025. Natong report. Sa Cebu City, magkasamang nangampanya ngayong araw ang ilang pambato ng administrasyon. Sa Senator Amy Marcos na tanong tungkol sa paghahanda ng Senado para sa impeachment trial kay VP Sara. Pinadala na raw sa kanila ni Senate President Chis Escudero ang timeline. Pero para sa kanya, marami pang legal na tanong na dapat masagot. Sa ngayon, nananatiling maayos naman daw ang relasyon nila ng bise. Kasama niya rin ng kampanya ang isa pang pambato ng alyansa na si Camille Villar. Nang matanong tungkol sa political dynasty, sinabi niyang bigyan nila ng karapatan ng tao na pumili ng kanilang iboboto. Kahapon, naglibot si Villar sa Rojas City, Capiz at nakipagpulong sa mga barangay leaders sa Iloilo at Palawan. Tiniyak niya na maipatutupad ng maayos ang mga batas na pumuprotekta sa mga magsasaka. Nanuyo rin ng mga botante sa Cebu City ang isa pang manok ng administrasyon na si Manny Pacquiao. Para sa kanya, walang problema sa political dynasty dahil walang batas na nagbabawal dito. Nakasama naman ni Kiko Pangilinan sa Batangas ang mga miyembro ng National Movement of Young Legislators. Naniniwala raw siyang kailangang suportahan din ang mga kabataang lider para makapaghatid ng pagbabago sa komunidad. Ang kaalyado niyang si Bam Aquino nagtungo naman sa Pangasinan kung saan nakapanayam niya ang ilang magsasaka. Isinusulong din niya na magtulong-tulong ang lahat ng ahensya ng gobyerno para suportahan ang mga vendor at maliliit na negosyante sa mga probinsya. Sa Bohol naman nagpunta sa Senator Bongo kung saan pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Super Health Center sa bayan ng Carmen. Pangako niya, patuloy na isusulong na mailapit sa mahirap na Pilipino ang serbisyong medikal. Bumisita naman sa Quiapo Church si Ariel Tirobin ngayong Ash Wednesday saka nakihalubilo sa mga residente roon. Mananatili raw siyang independent candidate dahil very toxic daw ang ibang kandidato na nag-aaway-away na. Habang sina Luke Espirito at Calyude de Guzman nanuyo sa mga botante sa Zamboanga, Sibugay, ito rin ang baluarte ng kapwa nila senatorial candidate na si Roberto Cado de Balun. Isusulong daw nila ang mga programang pangkabuhayan para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang ilang kandidato kaugnay ng mga nasitang illegal campaign materials. Kabilang sa pinadalhan ng show cause order ang 6 na kandidato sa pagkasenador at 34 na party list group. Itinuturing na illegal campaign materials ang mga poster o tarp na hindi sumusunod sa tamang sukat na itinakda ng poll body. Pasok din yung mga hindi nakapaskil sa itinakdang common posting areas. May tuturing yang paglabag sa Fair Elections Act na pwedeng ika-disqualify ng kandidato. Kasong kriminal po kasi ito, may pagkakakulong, 1 hanggang 6 na taon pagtanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ang mabigat po dito, maaring mga nakpa ng kasong disqualification. Hindi raw mapipilit ng Senado o ang Senado na umpisahan ang pag-convene bilang impeachment court kahit pa makakalap ng 1 milyong pirma. Ayon kay Senate President Chis Escudero, paglabag daw sa batas ang pag-convene ng nakareses ang sesyon. Hindi raw dapat yumuko ang batas sa pansariling interes ng ilan para paspasan ang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte.
Nagugat ang reaksyon ni Escudero sa inilunsad ng iba't ibang grupo na kumalap ng 1 milyong pirma hanggang Hunyo para marinig daw ang panawagang madaliin ang impeachment trial. Showbiz tonight na tayo. Sa mga may artista dreams, this is your sign to turn that to reality. Nagsimula na ang online audition ng nagbabalik na kapatid reality show na Artista Academy. Magiging host dyan ang box office hit leading lady na si Julia Barreto. Huling napanood ang Artista Academy noong 2012 kung saan itinanghal na winners ang real-life couple na sina Vin Abrenica at Sophie Albert. Payo nila sa mapipiling contestants, paghandaan ng husto ang kompetisyon. Make sure na kapag pumasok kayo, handa talaga kayo. Alam mo, kapag during the battle na kasi, kapag medyo matagal-tagal na, alam ko magkakaroon ng exhaustion, mapapagod kayo, mapupuyat kayo, non-stop yan eh. But always remember bakit kayo nagsimula. Just be yourself. Don't be afraid to show who you are and don't listen to what other people tell you. Yes. Magsisimula na rin ang on-site audition ng Artista Academy sa TV5 Media Center. Para sa mas updated na latest deets niyan, bumisita lang sa social media pages ng Kapatid Network. Sad news naman para sa Carats. Sasabak na kasi sa military enlistment ang 17-member na si Wonu. Inanunsyo yan ng entertainment agency na Pledis kaninang umaga. Magsisimula si Wonu sa kanyang military service ngayong April 3. Dahil dyan, hindi na muna siya makakasama sa anumang engagement ng grupo. Although, makakadalo pa rin naman daw si Wonu sa kanilang 17 in Carat Lands concerts ngayong Marso. Si Wonu na ang pangalawang SVT member na magsisilbi ng mandatory military service matapos mag-enlist o ma-enlist si Jonghan last September. I'll be right back and more hot showbiz news. Walang bibitiw. Susunod, DepEd, kaya bang magpa-aircon sa mga eskwelahan ngayong matindi ang init? Luzon Grid isinailalim sa yellow alert dahil hindi sapat ang reserbang supply ng kuryente. Lalaking nanlilimos sa jeep sa Pasay City naglabas ng bato nang hindi bigyan ng barya. At tricycle driver nakasuntukan ang sumitang enforcer sa Davao City. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Eh, bakit ka nang aamba? Bakit ka nang binibigyan? Mangyak-yak ang babaeng pasero ng jeep sa Pasay City. Natakot kasi siya sa lalaking naglabas ng bato nang hindi mabigyan ng limos. Tumalo naman ng jeep ang lalaki nang sitahin siya ng driver. Matagal na pala itong inirereklamo pero hindi mahagilap ang lalaki. Patuloy siyang hinahanap. Ngayong araw-araw na ulit ang matinding init, lalong lumutang ang problema sa kakulangan ng pasilidad sa mga paaralan. Sabi naman ng DepEd, hindi pa kaya sa ngayon ay pa-aircon ang lahat ng classroom. Kaya pinayagan muna ang mga paaralan na i-adjust ang schedule ng kanilang mga klase. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sabay-sabay na gumagana ang 4 na bentilador sa classroom na ito sa Commonwealth High School sa Quezon City. Pero sa classroom ng grade 11 student na si City, 2 ceiling fan na lang at 1 maliit na desk fan ang gumagana. Di na tuloy siya makafocus sa klase dahil sa init. Medyo nahihirapan din po mag-adjust, lalo na po sa suot ko po. Ramdam na ramdam po talaga yung init. Then, kulang po sa electric fan po yung classroom. Sa kabilang classroom naman, sina May Grace at Katrina pa lang ang nasa loob, pero ramdam na rin ang alinsangan. Paano pa raw kung kumpleto na silang magkakaklase? Parang nasusuffocate na po sa sobrang init. Tas nahihilo, sa sobrang init na rin. Parang
Kasi ang dami namin pag kumpleto kami. Feel mo ang lagkit-lagkit mo na. Sa labas ng classroom, maraming estudyante ang may minifan o pamaypay. Pamatid-init ang pag-inom ng samalamig. Ngayong araw, aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar ayon sa Pag-asa. Delikado ang ganyang level na nakaka-heat stroke kaya may ilang klaseng suspendido. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, pwedeng i-adjust ang class schedule bago at pagkatapos ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon dahil sa tindi ng init. Pinapayagan na ring mag-online classes kapag 42 degrees Celsius pataas ang heat index. Yun nga lang, mahirap gawin ang mga ito sa Commonwealth High School na may 2 shift. Kaya posibleng ibalik ng eskwelahan ang blended learning tulad noong pandemya. So we have to balance na magsususpend ba kami kasi alam namin na hindi ganun ka-effective kung ang bata nasa bahay. We're learning on their own with the modules and everything. No? Sa ngayon, sinisiguro na lang muna ng pamunuan ng eskwelahan na palaging gumagana ang kanilang mga drinking fountain. Pinaayos na rin daw nila ang mga sirang electric fan. Batid ng Department of Education o DepEd na marami pa silang dapat punan para maging handa't makatugon sa nagbabagong klima at panahon ng kanilang mga pasilidad. Kaya isa ito ngayon sa mga sinisikap nilang ayusin. Aminado naman ng DepEd na hindi pa kayang lagyan ng aircon ang lahat ng eskwelahan. Tinitingnan po natin ngayon na baka naman pwede na kung hindi man natin mapalagyan ng mga air condition ang ating mga classroom, ay at least makapaglagay ng mga ventilador. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, sinilalim ang Luzon grid sa yellow alert matapos magkaroon ng outage ang ilang power plants. Ayon sa NGCP, 8 planta ang nagkaroon ng forced outage mula pa noong Pebrero. May 4 pang planta na apektado mula pa noong nakaraang taon, habang may 16 na planta ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nakaapekto rin ang pagtaas ng demand ng kuryente ngayong tumitindi ang init. Tumagal ang yellow alert mula kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nagpaalala naman ang Meralco sa mga consumers na magtipid muna sa kuryente. Kung kinakailangan, handa silang ipatupad ang Interruptible Load Program kung saan ang mga establishmentong malalaki ang konsumo ay inaabisuang gumamit muna ng generators o limitahan ang kanilang mga operasyon. Limang lugar sa bansa ang nakaranas ng peligrosong init ngayong araw. Pinakamataas ang 43 degrees Celsius na naranasan sa Virac, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa Etiague, Isabela, Baler, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro at Pili, Camarines Sur. Nakaka-heat stroke ang ganyang init. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Ito yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Posible naman niyang magdala ng ulan sa Davao Region, Soc-Sargent, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Naabong nasa 20 bahay sa sunog sa Binyan, Laguna. Kumalat ang po'y banda alas 4 ng madaling araw kanina. Inabot ng mahigit 3 oras bago naapula ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero sa pagresponde dahil sa masikip na daan. Nasa 50 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Ayon sa barangay, panibagong pagsubok raw ito para sa mga residente dahil kahuhupa lamang ng baha sa nasabing lugar. Isa pang sunog ang sumiklab sa Binondo, Maynila. Isang gusali ang nasunog sa Carvajal Street, lampas alas 5 kaninang umaga. Inabot ng halos 2 oras bago naapula ang apoy. Wala namang nasawi o nasugatan. Inibisigan pa ang sanhi na magkahiwalay na sunog. 4 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Negros Occidental at Misamis Oriental. Kabilang ang pag-araro ng dump truck sa 2 motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Lubhang wasak ang 2 motorsiklong yan matapos araruhin ng isang dump truck sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Patay ang 2 rider at isang angkas. Ayon sa mga pulis, magkapatid ang 2 sa mga biktima habang kaibigan nila ang isa pang rider. Papasok sa trabaho ang mga biktima noong Martes ng umaga nang araruhin sila ng truck sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tooy. Base sa investigasyon, bigla na lang lumihis sa kabilang lane ang truck at sinalpok ang kasalubong na 2 motor. Pero hindi pa malinaw kung ang sasakyan ang nagkaproblema o yung mismong driver. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero idiniklara ring dead on arrival.
So yung driver naman nag-voluntary surrender. Posibleng magkaroon ng amicable settlement. May initial talk na rin sila na yung mga burial expenses ng mga namatay ay isi-shoulder ng company. Dead on the spot naman ang isa pang pasahero ng minivan sa Barangay Dayawan sa Villanueva, Misamis Oriental matapos mahulog sa bangin ang sasakyan kaninang umaga. Nakaupo umano sa tabi ng driver ang babaeng biktima kaya napuruhan sa aksidente. Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang sasakyan matapos pumalya ang makina nito. Sugatan ang 11 pang sakay ng minivan kasama ang driver at isang minor de edad. Kasama rin sa mga sugatan ang ilang pasaherong sumakay sa bubong ng sasakyan. Nagpapagaling na sila sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Pinaiimbestigahan ang Taiwanese actor na si Darren Wang dahil sa umano'y attempted murder. Ayon sa mga report, nag-book daw ng taxi ang aktor para sunduin siya sa airport sa Taiwan. Hindi raw niya nagustuhan ang kalidad ng sasakyan at ang serbisyo ng driver dahil mas malayong ruta umano ang dinaanan nila. Inutusan daw niya ang isang kaibigan para bugbugin ng driver pati ang dispatcher ng taxi. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa kontrobersya ang aktor. Minsan nang naaresto si Wang dahil naman sa pag-iwas sa mandatory military service. Pero nakapagpiyansa. Susunod, traffic enforcer at tricycle driver sa Davao City nagsuntukan. Habang sa EDSA, SUV driver at motor taxi rider naman ang nagkagirian. Lolo sa Quezon City, patay matapos mabundol ng motorsiklo. At Russia, handa na raw makipag-ayos sa Ukraine ayon kay US President Trump. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa eksklusibong video na ito sa Barangay Basta sa Quezon City, makikita ang isang lolong tumatawid sa pedestrian lane nang bigla siyang mabundol na motorsiklo. Dinala pa sa ospital ang matanda pero namatay rin kalaunan. Nahaharap naman sa reklamong homicide ang rider. Nagsapaka ng driver ng SUV at motor taxi rider matapos magkagitgitan sa EDSA sa Makati. Habang sa Davao City naman, nauwi rin sa suntukan ang paninita ng traffic enforcer sa tricycle driver na may traffic violations. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sumbagay! Sumbagay! Sa kalsadang yan sa Davao City, nagkasuntukan ng isang traffic enforcer at tricycle driver. Natumba pa ang enforcer. Natigil lang ang gulo nang may umawat sa kanila. Pero nagdulot ng build-up ng trapiko ang suntukan ng dalawa. Bukol sa tenga ang inabot ng tricycle driver na si Elias Laulaw. Aniya, nasita siya matapos bumaba ang kanyang pasahero sa pedestrian lane kahit nakago na ang traffic light. Pero git niya, ang enforcer ang unang nanakit. Kwento naman ng enforcer na si Arvin Curambao. Mahinaon niyang kinakausap ang tricycle driver dahil sa violation. Sadyang hinamon daw siya ng suntukan. Bukas naman ang dalawang panig na idaan na lang ito sa aregluhan. Sapul din sa video ang isa pang away kalsada sa EDSA Ayala northbound sa Makati City. Makikitang nagkaalitan ng driver ng SUV at isang motorcycle taxi rider sa gilid ng highway. Ilang saglit pa. Hinampas. Sinaktan ng rider ang driver. Sinubukan silang awatin pero ayaw pa rin nilang tumigil. Napahiga na sa kalsada ng SUV driver pero pinagsusuntok pa rin siya ng rider. Ayon sa ilang nakakita sa insidente, nagsimula raw ang gulo dahil sa gitgitan ng SUV at motorsiklo. Hindi naman sila nagsampa ng reklamo laban sa isa't isa. Sabi naman ng ride-hailing company na pinagtatrabuhan ng rider, hindi nila kinukonsinti ang anumang karahasan o insidente ng road rage. Wala pa raw silang natatanggap na report tungkol sa away kalsada sa EDSA. Sa kabila nito, niimbestigahan na nila ang pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline,
Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, tukoy na ng mga pulis kung sino ang naghagis ng Molotov sa sasakyan ng photojournalist na si Michael Vargas noong February 19. Mahaharap sa kasong arson ang pinaghahanap ng suspect. Base sa investigasyon, personal na motibo umano ang dahilan sa insidente at hindi dahil sa trabaho ni Vargas. Dati na raw naaresto ang suspect sa kasong may kinalaman sa iligal na pagmamay-ari ng deadly weapon. Meron na po tayong suspect at meron na rin po nakipag-ugnayan dito sa ating Criminal Investigation and Detection Unit na isang witness na kung saan ay na-narrate niya po ang incident. Hindi pa natin siya nahuhuli at siya ay at large. Yun lang din ang sa ngayon patuloy pa rin po namin iniimbestigan. Pinalaya sa Kongreso ang isang mambabatas na ayaw umupo bilang protesta kay US President Donald Trump. Sa kabila niyan, may ibinalita si Trump tungkol sa inaasam na kapayapaan sa giyera ng Ukraine at Russia. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Kahit nagkasagutan, magtutulungan pa rin daw ang Amerika at Ukraine para tuldukan ang giyera laban sa Russia. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagpadala ng sulat kay US President Donald Trump. Sabi ni Zelensky, nakakapanghinayang ang nangyaring tensyon kamakailan sa negosasyon sa White House. Pero patuloy raw silang uusad ng may respeto patungo sa pagkamit ng kapayapaan, kasama ang Amerika, Europe at iba pa. Sa talumpati naman ni Trump sa Kongreso, ipinagmalaki niya ang tulong ng Amerika sa giyera ng Ukraine at Russia. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. We've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Hanggang sa US Congress, nagkatensyon din. Isang Democrat representative ang tumindig bilang protesta bago pa man ang talumpati ni Trump. Pinalaya siya. Remove this gentleman from the chamber. Pero hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. It is worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Ang ilang Democrats namang nakinig kay Trump, may mga hawak na plaka. Itinataas nila ang salitang false sa tuwing nagsisinungaling ang presidente. Nang pag-usapan pa ang tungkol sa buwis, isang kongresista ang nagsabing dapat daw munang magbayad ng tax si Trump. Buwelta pa ng Democrats, mga bilyonaryong kaibigan lang ni Trump ang makikinabang sa mga plano nito sa Amerika. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. President Trump is trying to deliver an unprecedented giveaway to his billionaire friends. Kung ang mga Democrats maalat sa talumpati ni Trump, panay naman ang palakpakan with standing ovation ng mga Republican. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abangan solo debut ng ITZY member na si Yeji Silipin. At pabaon pang pa-good night, ang robot sa China na nagbabackflip. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bago pa man ang official solo debut ng ITZY leader na si Yeji, may pasilip na siya sa kanyang upcoming music video. Yan ang teaser para sa music video ng kanyang single na Air. Pasabog ang kanyang stunning visuals kung saan ipinapakita ang kanyang bold at confident image. Ilalabas naman ang kanyang first solo album sa March 10 kung saan kasama sa tracklist ang kantang Air. Si Yeji ang unang member ng ITZY na may solo debut.
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may malupit na naimbentong robot sa China. Walang inuurungan ng robot na yan, lalo na kung usapang sayawan. Parang tao ang dance moves ng humanoid robot na yan. Pambihira talaga dahil kaya niyang mag-backflip. Kaya rin niyang tumakbo at tumalon. Malayo na raw ang narating ng robot industry sa China. Pero next target ng mga inventor ang mas maraming skills ng mga robot gaya ng kayang gawin ng tao. Kayang kay Johnny. Kayang gawin ni Johnny. Kayang kay Johnny. Alam niyo ba si Johnny nagbabasa ng sa prompter, kumakartwheel? Oo, tumatumbling. Ganun-ganun pa yan, no? Ganyan ka-athletic si Johnny. Si Johnny Alipoon. Dapat minsan ibuton si Johnny habang ginagawa niya yun, para nakikita. Baka biglang madapa na ako. Pero pag nadapa, nagbabasa pa din. At naka-heels ka, ha? Yes. Walang-wala yung robot na yan. Kung alam lang ng mga kapatid, no? Ang ginagawa na behind the Sakripisyo. Yes. Sakripisyo, nakaupo lang. Naya naman ako. Si Johnny lang. Si Johnny lang yun. Johnny lang yun. Hindi kami nagpapanggap na nag-sacrifice. Yan po, 45 minuto pag-himay mo lang headlines. Kaya. O, ikaw na. Kaya, balitaan at diskusyon sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami nyo kasangga sa pagbabalita. Ako po si Melos Bayos. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.